Saturday na naman, kaya may panibagong topic na naman tayo. Pero bago yan, welcome to Farmers Talk 2.0! Oh, Wow, yan. yung boses Saya ng dalawa naman. nag-blend. Parang ang dami natin. Nasa line natin yung dalawa nating kasama. Yes, si Miss... Naka-ano sila, naka-phone touch live. Yes, nagbabalik Miss Rachel Nadal Welcome back! and Miss ating animal nutritionist, Miss Annalisa Bachar. Yes, good morning po. Good morning to both of you. Ang topic natin ngayon, mga kaibigan, at salamat sa mga nakaabang na ngayong maga. Ito po. Dumi ng manok, pakain sa isda. Ano ang epekto sa kalusugan ng tao? Yeah. Ayan. Hintay. So, noong nakaraan ay dumi rin ang mga pinag-usapan natin na sabi nga natin, okay lang ba kung nakamix yan sa mga commercial feeds? Ngayon naman ay parang sequel ito dahil sa yung mga pakain sa isda mo kaya yatang merong nagpa-practice ng ganito. Yung pakain nila ay mismong dumi. Aba. O hinahaluan? Depende. Grabe naman, Or oo. ano kaya yung procedure? Bakit ginagawa ng iba ang ganitong pagpapakain ng dumi ng manok sa isda? Yun, bakit nga ba? Para makamenos sa gastos. Yo, isa yun. Isa yun. Yung iba naman is dahil nga sayang, sabi nila, so yung mga hindi pa na yung mga undigested protein na doon is mapapakinabangan. So yun, para daw makamenos sa gastos. And then para din magkaroon doon ng yung ating environment is maging malinis. So ginagawa nila yun para makaless doon sa pollution na meron sa environment. So in short, walang tapon. Dahil yung mga natitira pa doon na hindi pa na-absorb ng hayop, so pwede pang gamitin sa iba. Yes. Yes. At saka ano yan, ang sabi nung iba, mas maganda ang paglaki ng mga isda once na nilagyan nila or pinakain nila ng chicken manure. Talaga? Talaga? Yes. Rachel, Ano masasabi mo, Miss Rachel? agree, disagree. Kasi originally naman talaga yung dumi ng dumi ng hayop. So originally na-practice natin yan bilang pataba muna sa mga lupa. Di ba kumbaga yun nasubukan na yung kumbaga yung pakinabang natin sa dumi ng hayop. So ngayon naman, syempre kung naging effective to sa mga cropland, so maaaring maging effective naman to sa pagdating sa mga palaisdaan or sa mga isda. So, doon nagsimula yung kasanayan na yan na pinapakain. Pero di ba pang-fertilize lang ng lupa yan? Ayun nga yun yung napag-aralan before, yun yung naging practice before. Common practice na to sa buong mundo dahil nasubukan na excellent source to ng mga macro and micronutrients na nagbibigay ng nitrogen, phosphorus, tsaka potassium sa ating mga pananim. So ngayon, dahil effective to nakakapagbigay ng sustansya sa mga pananim natin, nagkaroon ngayon ng ilang pag-aaral na gawin naman itong pataba sa mga fish pond. So, hindi pa agad na ginawang pakain kaagad sa mga isda. So, parang ginawa mo ng pataba muna sa mga palaisdaan o sa fish pond. So, nag-try sila, mga ilang researchers, mga since 1970s, nagsagawa na sila ng mga ilang pag-aaral. Tapos napag-alaman nila na yung mga poultry manure, specifically yung mga chicken manure, complete fertilizer pala ito kapag ginamit sa mga fish pond. Kasi nakakapagparami ito ng production nila sa mga isda. Oo. Dahil itong bilang fertilizer, itong animal manure, nakakapagpatubo ito ng mga natural food organisms na nagsisilbing pagkain din para sa mga isda. Yun. Yes. So, di ba I remember correctly, if I remember, dati, yung ginagawa talaga nila, yung pan preparation, naglalagay sila ng chicken manure before pa, Correct. diba? So, it means pwede talaga siya. Yes. Ang iba nating mga kababayan na na-interview natin, ang kanilang kaisipan talaga, lalo na yung mga talagang far-flung areas, yan ay pakain, no? Sabi ko nga, bakit nila naging ganun ang naging kaisipan nila? Well, sa atin po namang hinuhalamang at opinyon, ay mukhang nakakakita kasi sila nung practice na hinahagisan ng dumi, yung pond. So, nagkaroon doon ng parang chain of reaction na, ay, pwede pala ipakain yun.
Yun, dito lalo na sa bansa natin, 'di ba, Miss Ana? Yes, oo. Yung una nga, tama yung sinabi ni Miss Rachel, sa una talaga yan, ginagawa as fertilizer sa pan. So, naisip din nila, ba't hindi natin mismo yung direct ipakain dun sa mga isda is wala namang subukan. Pero ang mga nag-start po dyan noong 1970s sa ibang bansa. So sa atin pa yan, talaga ang practice lang sa atin is para lang magkaroon ng mga natural food para dun sa pan. Pero sa ibang bansa, tinaray nila 1970s pa talaga, pinapakain nila as alternative sa ibang ingredients pakain sa mga isda. Ayun. Yan, So, Ayun, madagdag ko lang din. Kasi nga, parang nagiging mga farmers doon, syempre, as time goes by, nahihirapan na rin sila doon sa pagtaas ng cost ng feed. So, syempre, nag-isip sila ng ibang pamamaraan para syempre makaipon naman sila ng pera. So, tinry nila na gawing alternative itong dumi ng hayop bilang pakain. Kasi meron mga mamamahal na ingredients sa pinapakain sa mga isda eh. Yes. At saka dito sa atin, napansin ko lang din kasi sa pagre-research natin, may nakita ako dito sa atin sa Pilipinas, bandang North, na nagkaroon na yun ang ginagawa nila na sa pand nila, gumagawa sila ng yung dumi ng hayop na pakain sa isda. So, na-news ito sa TV before, pero hindi na masyadong detailed. Yeah. Yun nga. eh, Parang napabalita na sa parang Bulacan ba yun na parang merong isang imbakan doon ng mga dumi ng manok. Yeah, oo, Na ginagawa yes. pakain sa palaisaan. Eh, dito lang ba sa Pilipinas yan ginagawa? Sabi nyo kasi, Norte. Yes. Oo, Bulacan. Yes. Like yung sinabi niya, at iba pang lugar. Saan pa meron? Kasi nung nabalita ko, meron din sa South yan no? Dito sa ating southern part ng bansa. And sa ibang bansa kaya, ginagawa din yan. Marami sa ibang bansa, sila pa nga yung nangunguna na i-practice siya 1970s. Nangunguna po dyan ang Nigeria, Thailand, Indonesia, Vietnam, Hong Kong, India, Bangladesh, and China. So, sa northern US meron din yan. Mga panahon noon na mga 1980s, 90s, pinapractice na nila yan. Tagal na, no? Ayan, kasi sa mga Far East countries dyan talaga naging standard practice. Lalo na sa China kasi parang 4,000 of years, ito na yung naging yung fish farming na yung naging kabuhayan nila eh. So, ginagamit na talaga nila yung dumi ng hayop. Just na-mention pa nila specifically sa mga silver carp, grass carp, pighead carp, tsaka sa tilapia. Nabanggit mo yung isda, Rachel. Ano pa ba mga partners? Hindi lang tilapia yan eh. Saan pa bang mga isda ginagamit yan? Hito. Natural. Hito. Yes, Isa yan. oo. Sa hipon. Hito, tilapia, hipon, Ano pa? bangus. Ano yan? Pinapractice din sa bangus. Si Ali tuloy na, Nandalaki mo na talaga. Kasi sabi niya, kinakain ko yun. Kasi alam mo bang napag-aralan nila ang hindi lang as chicken manure ang nilalagay. Merong mga pig manure na nilalagay na nakitaan nila na talaga na ang ganda ng laki ng bangus. Kaya yung makikita nyo malalaking bangus, yun, mag-isip na kayo. So, hindi lang chicken manure. Yes, pwede rin ang pig manure at saka yung duck. Nasubukan na Yes. yan. Duck manure. Pero hindi, actually dito sa Pilipinas, more ang ginagamit nila is duck manure. Parang pellet na siya. Meron pinagsamang dang at saka chicken manure. Yun nga, ginagawa as fertilizer dun sa pan. Pang-fertilize. Okay. So pag purong binigay, halimbawa purong chicken manure or duck manure, pwede ba 'yun? Si animal nutrition Si sa Ana. atin tanungin. Pwede ba 'yun oo. ipuro lang? Halimbawa, mayroon akong tilapia pan. Gusto ko medyo bawas ako ng gastos. Fresh ba? Pwede kong i-broadcast 'yon, yung chicken manure? Yes, diretsuhan. Yung last time na nasabi ko nga, may napapractice na sa atin na ang taas niya is layer manure or duck. Tapos sa ilalim, may fish pan. So, direct na talagang pinapakain yung mga dumi doon sa pan. So, talagang kinakain na yan ng
ng isda. Ayun. Actually, yung may yung isang farmer dun sa East Africa. Hindi sa pa talo si Kenya, Rachel, may ano? nag-share biglang tumingin, nag-share siya na, na sinubukan nila yung fish farming kasi hirap na nga sila dun sa kinikita nila sa bansa nila para makasupport sa family. So, tinry nila sa fish farming nila, gumamit sila ng dumi ng manok bilang pakain sa isda. Ang sabi ng isang farmer, nakasave daw siya ng 50% sa feed. Kasi normally daw, sa bawat pan, gumagamit siya ng 30 bags na feed per year. Pero nung simulang gumamit na siya ng dumi ng manok, 15 bags na lang yung nakoconsume niya. Yes. Okay. So, ngayon, ang nakikita natin sa ating bansa ngayon, yung mga sinusundan natin yung yapak ng ibang bansa. Gaya ng, halimbawa, nakakita tayo ngayon ng mga farm na may kulungan ng baboy sa ibabaw ng fish pond. Meron ding yung itik, di ba? At saka higit sa lahat, yung manok. Yes. Anong tawag dyan, Miss Ali? Yes, this is called integrated fish and poultry farming. Dito, yung mga manok nasa taas ng pond. So, yung manure niya, diretso na pupunta sa pond. So, it's fresh manure that goes straight to the pond. But, let's discuss the advantages and disadvantages. Ano nga ba? Okay, so first, syempre makaka-reduce ka sa costs. Kasi, yung manure na ng chicken, that's the feeds and the fertilizers na. I say feeds because hindi natin may iwasan na kainin yung isda. Okay. Kasi there's undigested protein that can attract the fish to consume it. Oo. And next, mas malinis yung chicken house. Alright. Okay. Kasi diba diretso na. Oo. Yes. So, you don't have to clean it all the So, time. hindi na laborious, Yes. hindi na time Diretso consuming. na eh, Okay. diretso. So, it also saves Oo. labor. Kasi kaysa mag-transport ka ng manure dun sa pond, Yes. straight down. Oo. Yes. Tama. So, you don't, so you save in labor as well. And Yes. other than reducing the costs and saving labor, your fish also has food and fertilizer for the algae and the plankton. Yes. And Oo. this also provides a solution to the disposal of wastes. So, in Tagalog, sorry, di po ako Kaya mo yan. Kaya mo yan. Sige. solution siya sa pagtapon ng dumi ng manok. Para ka nga Espanyol eh. Solusyon siya. So, hindi nila kailangan mag-isip kasi itatapon yung dumi. Oo, Kasi tama. diretso lang Oo. sa pond. Yes. Pero, of course, kahit madaming advantages, may disadvantages pa rin. Yan. Sige nga. So, one of the disadvantages is risk of oxygen depletion. Oo. Okay, so, algae or plankton is good for fishes kasi they also eat it. However, if there's an imbalance or pag masyado na maraming algae, pwedeng yung oxygen, magtatalo sila ng fish. There's a battle Yes. between the oxygen. Kasi during the day, these algae photosynthesize, they produce oxygen for the fish. Correct. Yes. However, pag sa gabi, wala na silang sunlight to Correct. photosynthesize. So, ang ginagawa nila, they consume oxygen. So, there's a battle between the fish and the algae for oxygen. Nakikiagaw sila sa Oo, oxygen. pag nasobrahan. So, pag dumadami yung algae, mas marami nagko-consume ng oxygen sa gabi. Oo. Siyempre, mas-stress yung fish or Yes. mamamatay. Yes. Tapos, pag yung algae naman, pag marami masyado, tapos namatay silang lahat, Yes. doon magde-decompose na. Tapos yung microorganisms na involved sa decomposition, they consume oxygen as well. So yun, magkakaroon ng oxygen depletion. Tapos pag nagkaroon ng oxygen depletion, there's going to Patay. be death. And the release of hydrogen sulfide, ammonia, carbon dioxide. Yes. Tama. So, yun. So it can be really harmful as well. Pati yung chicken manure na nahuhulog, tapos hindi nako-consume or Yes. nagagamit. Nakaka-pollute. nagde-decompose, Mm-mm. it leads to water pollution, which is also a disadvantage. Yes. Kasi, syempre, manure is not clean. So, when it decomposes, it of course releases like toxic chemicals and other stuff like that. Oo. So, Bilang millennial, sa tingin mo, mas disadvantageous ba yan o advantageous na gawin? for me, personally, I wouldn't do it. Yes. Or I would manage it very well. Okay. Kasi there are a lot of advantages. Syempre, cost is Yeah. very important.
But when it comes to the quality of the water, the fish, tas yung bacteria na nakukuha ng mga isda na napupunta rin sa atin, that will later be discussed. Yes. Yes. Baka ang ma-risk doon, tayo, pati yung mga alaga natin. So, mas Yes. maraming namamatay. Oo. There's also this farmer na he used fresh chicken manure for his pond. And what happened was, they experienced more fish death. Ever Mortality. since then, yes, mortality. Yeah. So there, nung gumamit sila ng chicken manure. So, it can also be disadvantageous. So, let's not only look at the costs and the things we're about to save, but let's Correct. also look at the risks of our consumers and our fishes. Yes. Correct. Yes. So, parang ganyan din yung naitatanong ng iba nating kababayan, na kung yan daw ba ay delikado. Oo. Oo. So, iniisip nila kung ito ba ay delikado sa isda o delikado sa tao. Ayan. For me, para sa akin, so magbibigay lang ako ng konting na sa ibang bansa, noong 1970s, 1977 to 2000, meron silang ginawang research na ang ginawa nila, meron silang tilapia na siniperate, so di bali 6 ponds na ginawa nila ng research kung paano ba makaka-epekto to sa tao na yung ginamitan ng manure at saka yung artificial diet. Okay. So, doon sa ginawa nilang research, napansin nila at the end ng harvest na mas marami yung nakukuhang bacteria doon sa ginamitan ng manure na makaka-apekto sa tao. Katulad na lang ng mga bacteria na salmonella. So, salmonella, mas kilala yan sa atin. Then, coliform, tsaka yung Enterococcus, Flavobacterium, at saka Staphylococcus, at saka Moraxella. Yan yung mga bacteria na halos na nakita nila Dami. doon sa tilapia na nakaka-transfer sa human. So, sabi nga, kapag ka nagkaroon kasi ng antimicrobial resistance na nagkaroon sa pond, so at napabayaan natin, may possible na mahawa to sa mga consumer, natatransfer sa consumer. At the same time, sa mga ibang lamang dagat or sa pond na meron doon, katulad ng mga planktons na nabanggit natin, so mapupulute din yon. So, bakit delikado ito sa tao? Kasi may mga bacteria kasi na kapag niluto natin yung isda, hindi namamatay. So, may possible na pumasok din sa loob ng katawan natin. Pag kinain natin yung isda. Pag kinain natin ng isda. Kaya nga, di ba, sabi nila, sabi ng mga vet sa atin, sa pag-aalaga natin, maging sa hayop, sa isda, or ano man yan, dapat maging responsable tayo. Dahil ang isda ay meron silang sariling panlaban doon sa bacteria. Pero kapag marami tayong mga antibiotics na binigay sa ating mga alaga, sa ating isda, so yung antimicrobial na yon na likas na dun sa isda, so magiging matatalo yun ng mga bacteria na meron dun sa isda. Kapag natalo yun, so wala na sila sariling panlaban kasi, so matatransmit na yun doon sa tao. And then, kaya nga sabi nila, yung kapag yan ginamitan kasi ng manure yung mga isda, so may posible. Possibility. Oo, na maipapasa ito sa tao by eating. Lalo na kapag yung katawan natin mahina. Kumain tayo, tapos may ganun Yes. na tapos mahina yung katawan natin, or meron na tayong mga sakit sa loob ng katawan natin na hindi active. Kapag kinain natin yun, so yung bacteria na matatransfer, yun din yung possible na mabubuhay ulit yung mga sakit na meron tayo dun sa loob ng ating katawan. So, lumalabas na maraming bacteria, of course, parasites, na nanggagaling pala sa mga manure na pag kinain ng isda, at kinain naman ng tao yung isda, nalilipat sa tao. Yes. O, kaya sabi niya, mag-irresponsable po tayo, hindi porket tayo nakakamenos, pakain ng dumi ng hayop sa isda, Yes. tapos sabi niyo, hindi naman akong kakain yan eh. At saka how do you know? dapat tama lang din yung ibibigay natin kasi Balance. kasi Oo. kapag nasobrahan naman din, syempre tayo ding tao ang maaapektuhan.
Then doon sa magbibigay lang ako ng tilapia din to na kapag kumain tayo dahil balanced diet nga ang kailangan balance na pagpapakain ng ibigay. So kapag ang tao pala is kumain ng maraming isda, so ibig sabihin nabubuhay yung kanilang yung dito may implementation sa loob ng katawan nila, yung sakit sa loob ng katawan, inflammatory. Inflammation, Because yung of, mga pamamaga. Yes, because of omega-3 at saka fatty acid na meron dun sa tilapia. Pag sumusobra. Yes. Pag sobrang kain ka Pag- siguro, no? Pag sobrang kain ng tilapia. Yes. Ikaw ba, Miss Ana, ilang tilapia nakakain mo sa isang linggo? Oy, nako, isa lang. Ako hindi. Gusto ko Hindi kasi marami. sa bahay kasi dito, talagang once a week lang kami bumibili ng tilapia. So, oo. Paano yan? Paborito kong pagkain yan. Paano yun? Paano ako makakaiwas sa mga ganon? Oo, pero ang sabi ng mga expert talaga, Oo. no problem naman sa pagkain ng tilapia. Basta lulutuin mo lang ng ayos, saka hanggat maaari, iwasan natin yung pag-ihaw. Kasi hindi namamatay. Hindi natin alam kung saan natin nakukuha. Kung sarili nating pag-aalaga, walang problema kasi alam natin pinapakain natin. Pero kung bibili lang tayo sa mga wet market at hindi natin alam talaga kung sino yung nagpapalaki, iwasan natin yung laging ihaw ng tilapia. Paano ba yun, Miss Yes. Ana? Pag nagpapaluto ko ng tilapia, laging ihaw. Ulam natin Dapat yung ito ganito yan. Katulad mo isang araw. Tapos saka mo iprito. Yan. Bago ito. Dobling Siguro ka. yung ang pag-ihaw, siguro yung talagang lutong-luto kasi may mga tao na gustong ihaw na medyo alam mo yung may dugo-dugo pa. So, iwasan natin lang naman yun. Oo. Half cook or yun. Yun, Yes. yun, kasi may mga nakakausap tayo na mga tao na yun nga, so balak nila magkaroon ng integrated farming. So para doon lang din malinaw sa kanila. Kasi may mga tayo na nakakausap, gusto nila integrated farming to direct to the pond na yung dumi ng hayop. Mhm. So yun po, kung ang katwiran po nila is hindi naman sila ang kakain, yung Ibang tao. ibang tao. So, magkaroon din po tayo ng concern sa iba na kakain dahil nakita na po natin, narinig na natin kung ano yung magiging epekto nito at kung ano yung mga bacteria na meron po doon. So, dapat maging responsible din tayo sa ibang tao po na kakain, hindi lang dahil kikita tayo doon sa ating harvest, kundi ano din po yung magiging cost nito. Malay nyo, kamag-anak nyo, pinsan nyo pala, yung makakakain nito. So, magiging problem nyo rin po sila. Dito papasok yung social concern. Yes. Kailangan magkaroon tayo ng social concern, hindi puro lang tayo, puro kita. Yes. So, definitely, yung honesty natin sa pag-business, i-practice din po natin yun. Let's take responsibility rin as people who grow fishes. And kung sino man nagpo-produce ng like meat or anything, let's take responsibility for what we grow and who consumes it. Hindi lang yung Yes. puro pera. Kasi in this world, we need to be concerned more about each other. Let's not be greedy. Yes, oo. Yes. Tama naman yun. Yes. May mga nakikita tayo sa YouTube actually na mga chef normal na yung may nakikita sila, lalo na yung malalaking isda. Normal na yung pag-slice nilang ganyan, nakikita nila minsan may mga maliliit na parasites. Oo, sabi nga ni Sir WBA, kapag ang isda hindi mo mahawakan ng matino, Madulas. sobrang dulas, maraming parasites yan kung i-microscope mo. Yes. Maraming mga kung magdo-drawing ka, maraming nakatusok, nakakagat ng mga maliliit na mga parasites. Tsura ni Miss Ali. Doon sa isda. And normal ito, lalo na kung ang pond ay hindi ganun kaganda ang quality ng tubig. No? So, kailangan din yung isda, meron siyang sariling pandepensa sa sarili niya na hindi siya, maapektuhan, magiging tirahan ng mga parasites na ito. Actually, sabi ng ating mga vet at saka iba pang mga doktor sa mga ganitong larangan na yung ating kinakaing isda, normal na raw po na meron itong residues ng gamot. Kasi kapag pinakain mo ng dumi at pinakain mo rin ng feeds, merong residues na antibiotic at hormones yung mga ganyan. So, normal na pag nakain nila yon, na-retain na sa karne nila, na-retain sa itlog, kung yan ay hayop, na-retain sa iba't ibang parte. So, kapag kinain naman ng tao, nalilipat.
So, importante talaga na yung ating pag-aalaga, natitiyak nating ligtas. And of course, sabi nga ni Miss Luz, social concern Yes. sa ibang tao. Makita natin na dapat, kung ikaw ang kakain, panatag ka. So, ibig sabihin, You eat it as well. yes. Hindi pwede nag-alaga ka, hindi ko kumakain yan ng alaga ko kasi ganito yan eh. Yes, totoo. So, concern sa iba. Miss Rachel, base sa mga nakikita mo mga reaksyon ng tao, mga kaalaman, ano pa yung pwedeng maging masamang epekto nito sa yung pagpapakain ng dumi sa isda na nakakain ng tao? Ayun, syempre, bukod sa magiging at risk yung health natin, syempre, lalo na kung hindi natin alam yung source or mga pinagkukuhaan natin, paano ba siya pinalaki, paano inalagaan, ano yung mga pinapakain. Siguro mas safe pa rin na kung mag-grow na lang din tayo ng pansarili natin, at least nakakasiguro pa tayo na kung tayo man yung kakain or papakain natin sa mga pamilya natin, mas magiging safe. At saka syempre, lahat naman kailangan i-take natin in moderation kasi lahat naman ng sobra nakakasama din. So, kumbaga, pwede nating i-explore yung paggamit nito ng dumi ng hayop na bilang alternative feed or additional sa feed ng isda. Pero syempre, pag i-consume na natin tayong mga tao, ayun, in moderation pa rin. So, kailangan maging cautious pa rin tayo sa ating kalusugan. Ayun. I have another, cause pag yung manure kasi, pag ginagamit, pag nagde-decompose siya, naglalabas siya ng mga heavy metals. Yes. So, ito, hindi naman maiwasan na yung mga isda, may ingest nila to. So, mapupunta rin sa atin. At saka sa tubig. Yes, polluted. Kaya sa polluted yung water. tubig. Yung quality, hindi na masyadong maganda. At kapag tama polluted yung water, syempre, mamamatay yung isda. So, wala na. Yung buhay ng magiging mga anak pa ng isda, so, hindi na lalaki. It's Correct. not efficient. No? Hindi na Oo. siya effective. So, hindi maganda. Mas malaki ang disadvantage kasi yung mortality na yes. maaabot ng isda mo, shelf life niya, lahat-lahat na yan, apektado. Dahil sa mga pumapasok sa katawan niya na heavy metals, toxins, gamot, ano ba tawag dyan? Yung mga bacteria. Yan. At saka kapag dagat man siya or yung mga natural resources na meron tayo, so maapektuhan din. Yes. Mamamatay, di ba? So, may nais pa kayo i-contribute, Miss Ana? Yes. Sa akin naman, opinion ko lang to doon sa mga lalo na doon sa mga developing country. Kasi sila yun talagang, lalo na yung mga Nigeria, Kenya, sila yun talaga kasi sa hirap ng buhay, lalo na ngayon. Kaya lang naman nila nadidevelop to para reduce ng cost. Sa kanila naman, ine-experiment nila yan, totally intensive farming. So, hindi naman nila kaagad yung pinapakain, na-experiment nila yan. At nakikita nila na maganda yung advantage. Kasi, depende po yan doon sa amount ng manure na ibibigay natin. Kasi na-experiment nila yung commercial feeds versus doon sa nilagyan ng mga halos 50% na manure, no difference, no significant effect. Kumbaga pareho lang. Ang naging effect lang doon is malaki yung reduce ng kanilang production cost. And then sa pina-analyze nila yung mga isda, ito, inalo nila sa hito, yung malalaking karpa pati. So, yung analysis doon sa meat, wala naman nakita silang salmonella or something. Basta lang na bibigyan lang natin ng tamang amount and talagang ikokontrol natin yung quality ng manure. Isa yon na kailangan ipapa-analyze natin, hindi lang tayo basta magpapakain. Ilalaboratory natin yan, kung ilan yung protein na, tapos para i-formulate ng maganda para doon sa mga isda. Pero sa akin opinion, as personal opinion, in fairness naman, pwede naman natin as gamitin, pero in a small amount at naka-range lang. Hindi yung totally na mas mataas pa yung manure na ibibigay natin kaysa doon sa pinapakain natin talaga natural food ng mga isda. Kasi nga, magkaroon din tayo ng social concern sa mga kakain. Yung iba nga yung ito nagpapakain, hindi sila kumakain kasi alam nila kung ano yung pinapakain nila doon sa isda. So, yung sa akin lang,
pwede katulad ng isa-cite ko lang din sinabi ni Miss Ali na doon sa farming na integrated, Oo. pwede naman natin gawin yun. Kumbaga kung socially, kailangan lang natin i-monitor kung ilang yung ilalagay nating manok at ilang yung square meter ng pan, ay yung makokontrol natin kung gaano yung ipot na kakainin ng isda at saka ilang yung ilalagay nating isda doon sa pan. Kasi makokontrol natin yun eh. Ayun lang po, parang para lang magkaroon lang tayo ng hindi lang basta na disadvantage sa pagpapakain. Pero hindi naman na pwede nating yung disadvantage, pwede nating as advantage sa tamang monitor and properly management. Bago natin puntahan yung mga tanong sa ating Facebook, gusto ko lang tanong, Miss Ana, sa ngayon ba ang pinapractice niya sa mga bansa na sinabi mo talagang purely manure? Animal manure? Yung iba sa developing country, pinapractice pa nila hanggang ngayon yan. Pero meron silang control. Actually sa Vietnam nitong 1980s, 2018, pinapractice sila yung kaso nagkaroon sila ng ban gawa ng i-export nila, na-detect nila ang taas ng salmonella. So binan na nila yan. So ngayon ang practice ng Vietnam ngayon, experiment pa rin sila, pero in a small amount lang, na tama lang doon nagbibigay. Kasi hindi talaga hindi nila kakayanin the pure ingredients na, kasi makikita natin sa market, mahal ang aqua feeds sa ngayon. So, para lang ma-reduce yung cost nila, nilalagyan nila, pero talagang nilalab nila, in-study ng ayos, at kung ilang lang yung tamang percentage na ilalagay nila sa feeds. Ayan. So, bago natin puntahan yung mga tanong sa Facebook, ang dami, no? Yes. Magpatikim muna tayo ng dessert. Sige. Dessert. Okay. Ito kasi ang meal natin, di ba? Sige. Dessert na tayo. Ito ang Dessert for dessert. today. Alam nyo ba kung bakit mahaba ang pupo ng isda? Ha? Alam nyo ba? Alam nyo ba kung bakit may isda na mahaba ang inilalabas na dumi? Di ba pag lumalangoy sila namin, parang string of poops. Why? Yan. Kaya po, mahaba ang inilalabas na dumi ng ating mga alagang isda ay dahil na rin sa overfeeding na binibigay natin sa kanila. So kapag ka na-overfeed yung ating mga isda, may possible na yung dumi na yung bituka nila ay masira, mapunit, o di naman kaya ay mamatay yung ating isda. Kaya mapapansin natin na kung overfeeding yung ating mga isda, unang-una, kapag lumabas yung dumi nila is mahaba. Okay. Mahaba. Then, para din daw ma-determine natin kung overfeeding yung ating mga isda, is kailangan yung kulay ng dumi nila is kung ano yung pinakain natin, ganun din yung kulay. Yes. At saka, dapat tama yung haba nung kanilang ng kanilang dumi, at saka medyo Chunky. Sorry. Medyo chunky yung texture. Hindi chunky chunky. Ayun, so para ma-determine natin na Hindi yaki, hindi yaki, chunky. Ayun naman natin. Ayun. So, dapat is, para maiwasan yan, yung overfeeding, so, wag natin pakainin ng marami. Oo. Kapag kayong nakita natin yung isda natin is hindi na nakakalangoy ng maayos, so, ibig sabihin, masyadong marami yung kinain nila, na yun nga, yung bituka nila is masisira. May naisip tuloy ako kung nandito si Sir WB. Sinabi niya hindi nakakalangoy na isda. Ay, of course, Sir WBA, alam ko na po yung sagot doon. Kung nanonood ka man po, kulang po sa oxygen. Iba sasagot niya, may nalulunod ba na isda? Yun ang tatanong niya sa'yo. Ay, sinagot ko na po yung tanong, sir. Alam nyo, mga partner, meron tayo minsan mga kaibigan, netizens, lalo sa Facebook na nagko-consult sa atin. Pinapakita nila yung namatay nilang isda. Napakalaki ng tiyan. Yes. Di ba natatandaan nyo? Meron nag-consult sa atin yan. Bakit malaki ang tiyan? Tapos namatay.
overfeeding pala yun. Kapag binuksan nila Okay. yung tiyan ng isda na namatay, makikita nyo po yung pagkain nila hindi natunaw. Oo. Yun para makikita nyo po. Ba't kaya hindi sila tumiinom ng tubig? Kahit na Isa nga kahit yun, na no? nakakainom sila ng tubig. So, gaano ba kalaki yung tiyan ng isda? Siyempre, kapag marami yung laman na meron sa loob at iinom pa sila ng tubig, so baka hindi na nila maitikom yung bibig. Hindi, nabubulunan yun. Kasi Hindi na nila mabubulunan. Naiisip ko lang, ba't ayaw nilang tumigil, busog na sila? Diba? Tao naman, Miss Ania. Pag nasarapan sila sa pagkain ng tao, kahit busog na, at masarap Gusto pa rin yung pagkain, kumain. kumakain pa rin. Kaya na-impacho. May sagot po ako dyan, Miss Annie, kung bakit ayaw nilang tumigil. Kasi akala nila, yung mga nakikita pa nila, iba yung lasa doon sa una nilang natikman. Okay. Kahit busog na, sige pa rin Yes. sila ng sigayan, tuloy. So, yan ang ating dessert. Now we go to our Q&A, mga friends. Ayan, hintay nila yan. Ito yung mga tanong na kailangan nating basahin. Makakapagbasa rin yata sila, Miss Ana. Possible ba? Hindi? Kaya ba, Miss Anya? Makakapagbasa Okay. kayo? From saan ba? Mr. Cusmi Capistrano, hindi naman po direct na pinapakain sa bangos. Ginagamit po ang dumi Yes. para makapagpatubo ng lablab, saka po huhulugan ng fingerlings. Yun. Oo. Yung iba kasi talaga kanya-kanya na practice. Tama naman yun. Oo, tama naman. Yung sinasabi natin kanina na sa pan preparation, yung iba yung Oo. nila. Kaya lang po, ang masaklap ka, Cosme, do sa ating first part ng discussion nga is, yun ang dapat gawin, pang-fertilize ang pan, the Yes. soil, di ba? Para tumubo ang lablab. But then, ang problema lang, Mang Cosme, merong part ng ating bansa na ang ginawa ng kasanayan talaga ay pinapakain na sa isda. Direct. Oo, direct Oo. talaga. Yun nga, from Ayun. poultry direct to the pan. Ito Ayun. galing kay Ernesto Mifa. Paano po process ang dumi ng manok? May poultry kasi dito sa barangay namin. So, ang gusto niya mangyari kung paano ipaprocess yung dumi ng manok para ipakain sa kanyang mga isda. Miss Ana. Ayan. Yung katulad nga ng sinabi natin na kailangan alam mo kung ano yung pinakakain muna ng owner doon sa manok. Kasi may ano yan may factor din po yan. Mm-mm. Tapos yung iba, dinadry lang yan. Dry nyo mo ng as in tuyong-tuyo. Sun-dry? And then, ang mas maganda, sun-dry. Pwede naman kasi yun lang naman yung ginagawa usually. Oo. At gawin nyo, sir, gawin nyo lang as pataba. Huwag nyo direct na ipapakain. Pwede naman po yan. Oo. Kung naka-technology yan, Miss Ana, at least, di ba, bawas ang ammonia. Yes. Makaka-reduce ng mga kung anong bakterya na naandun sa ipot ng manok. Yan. Okay. Yes, from Danbeck Ruiz. Paano po pag yung dumi ng baboy, manok, ipinakain sa uod, earthworm, tapos yung uod na yon ay pinakain sa isda. Yung bacteria, parasite ng dumi ng baboy, manok sa tao, nakakain ng isda. Ganda ng tanong Yes niya. po, Oo. sir. Miss Ana. Yes, ako ba ulit? Yes. Sa akin depende po doon sa sa dumi ng baboy at manok. Hangga't maaari sana kung mapapa-analyze natin yung dumi ng manok, okay lang po yan. Kasi iba naman product yung ipapakain natin. Marami na nagpa-practice yan, hindi lang sa isda pinapakain, kundi doon sa mga native chicken na ang pinapakain nila isuot para makareduce ng cost nila. Ang mas maganda din po dyan para magkaroon tayo ng social concern, hanggat maaari ipa-analyze din natin yung meat ng ibebenta nating product na isda or manok. Ayan po. At hanggat maaari din, kung kayo magpa-practice ng ganan, kainin nyo rin yung sarili nyong alaga para at least malaman nyo kung anong lasa bago nyo ibenta. Sa akin po may opinion lang yan para at least kung medyo malasa, ay hindi na tayo magpapakain ng kung ano yung uod or yung mismong dumi. Diba po? Kung meron tayong social concern. Correct. Yes, from San Lorenzo Ruiz. Good morning, Atobi team. Isa na namang makabuluhang talakayan. Salamat po sa inyo, mabuhay.
Atowit Team. Mabuhay! Mabuhay po! Yes, salamat Ayan. po. Kay Sir Reynaldo Villanosa, sabi niya, ma'am, hindi pa po pang pataba lang na algae, tapos yung algae ang kinain ng isda. Yeah. Yes. Pwede naman yun. Kasi usually yan naman yung pinapractice natin pag bago yung, bago pa lang tayo nagsisimula para magkaroon ng madaming lablab, yan po yung ginagawa. Actually, konting information, sa Kenya ang ginagawa, hindi mismo direct pinapakain yung dumi. Ang ginagawa nila, a certain amount of manure and pig manure, kasi mas maganda ang production, ang lalagay sila doon ng insect. So, kumbaga yung manure, yun yung nagiging pakain doon sa mga insect. Yung mga larvae no, yun ang pinapakain nila sa mga isda. Ayun naman, oo. Okay. So, nakokontrol nila yung pollutant doon sa pan nila. Ayan. Okay. Batiin lang natin si Gina May Tarayo. Ganon din naman si Mark Beldad. At sabi pa nga ni Mark Beldad, ladies and gentlemen, thanks po, sabi niya. Then, shout out daw po sa kanyang pamilya sa may Tubod, Iligan City, Lanao. Beldad family. Ayan. And then, good morning din po kay Say Durano Gonzalez. And then, si Ma'am Takapaw Kaimini. So, thank you, Ma'am, for watching every Saturday. Then, good morning to Risa Pakpako, Umel Gloris, and Judge Attorney mo, si Sir Kate Leroy Lumasag is good morning din po. And good morning to Miss Arya May Pakpako and Kylie Alexandria and Althea. Angkan nga tayo na. Angkan. Para pabilisakan nyo na. Base Rachel, babatiin din niya yung Ayan, shout out nga pala sa mga kamag-anak namin dyan sa Taguig, meron din sa Pangasinan, sa Manila, at saka sa dati ko, punta ka dyan sa Italy. Yun! Yes. Galing naman. And then, good morning din po kay Sir Fred Manantam. Sabi niya, good morning po sa lahat. Then, good morning to Miss Lisa Bachar. Yun, aba, special mention. Kapatid ko po yan. Ayan. Yung pong mga kaibigan natin na mga netizens, friends of course, ng Team Atobi, pwede ho kayo magpunta doon sa ating Lato Group Facebook, group, kung saan pwede nyong i-post yung mga tanong, pwede rin kayo mag-share, of course, magbigay din kayo ng dagdag na kaalaman at tumulong kayo sa pagsagot doon sa problema ng iba. Ayan. And if may makakakilala po kayong mga farmers pa or gustong mag-farm or like gardening and whatnot, you can invite them to join as well para mas marami po tayong matulungan, mas marami tayong members, lumaki yung family. Yes. Search nyo po, Livestock Agri Aqua Troubleshooters. Then, click nyo po yung join the group. Then, yon. So, pwede na po kayo mag-post ng inyong mga message and then mga katanungan po para masagot po yun ng ating mga kapwa din po mga farmers. Oo. Kasi maraming hindi aware, pero meron na po tayong Lato Group. So, pupunta lang kayo sa Facebook, hanapin nyo yung Livestock Agri Aqua Troubleshooters Organization group. Ayan, yun. Ayan na. Maganda ho yan. Sama-sama tayo. Ngayon, kung kayo naman ay magtatanong tungkol sa technology, doon po tayo sa Atobi Nanotechnology Facebook page. Yan, Yes. para malinaw. Yes. Kung gusto nyo rin pong wala po kayong internet sa ngayon at meron kayong cellphone, pwede rin po kayong tumawag sa office 0917-540-8887, 0939-917-2858. Ayan. So, para i-summarize ang ating discussion ngayon, na yung dumi ng manok, of course, at ng iba pang mga hayop, pinapakain daw po ng iba sa isda nila. Anong epekto sa kalusugan ng tao? Malaki po ang epekto. Kaya, let us all be responsible. Of course, consult natin kung may animal nutritionist, kung anong gagawin natin pakain. Yes. Alright, so may mga nais pa kayong iparating, mga partners namin na na online. Yes, Miss Rachel. Yes. Meron pa ba? Oo, final message mo, madam. Miss Rachel. Yes. Ayan, hello. Ayan. Opo. Message. Yes.
given naman na marami na tayong napag-alaman na may mga studies na napatunayan yung effectiveness ng paggamit ng dumi ng hayop, pero nasa sa atin pa rin, kailangan syempre nakita na rin natin yung mga side effects nito. So, para maging responsible tayo sa, syempre, sa pag-consume mismo ng isda, dahil lalo na mag-alaman natin na ginamitan na ito ng dumi ng hayop sa pakain. So, dapat in moderation, at saka, ayun, mag-consult tayo sa mga expert kung itatry natin yung fish farming using yung mga animal manure. So, ayun, para huwag tayo basta makatipid lang. Pero syempre, mag-seek tayo ng advice dun sa mga nakakaalam para mas magabayan tayo. Ayan, tama yun. Of course, ang ating animal nutritionist. Yes. Sa akin, marami naman po tayong alternative na pwede nating pakain sa ating mga isda. Hindi lang po yung manure. Hanggat maaari po, yung manure naman pwede naman natin kung ang concern natin is para doon sa environment. So, gawin na lang natin as fertilizer. Marami naman tayo, may mga tanim naman po tayo doon na lang natin ilagay. So, yung mga tanim natin, mga gulay, yun na lang po ang ating ipakain. Mas healthy, mas pakikinabangan din, at yung product natin kahit saan natin ibenta, mas healthy yung kakain, lalo na tayo kung tayo ang nag-aalaga. Huwag kayong mag-alala, andito naman po yung Team Atobi. I-message nyo lang po kung gusto nyo mag-formulate. Free formulation lang po yung aming ibibigay sa inyo. Yun. Ayan. Galing. Kita nyo. Oh, yun lang pala problema nyo, feed formulation. Nandiyan si Miss Ana. Yes. Anytime na sana, Okay. Oo, nag-okay siya anytime. Anytime. Ay, wag lang sa gabi. Siyempre naman, oras na ng pahinga natin yon. Yes. Yes. Final message po sa ating mga ka-farmers, sa ating mga nanonood, at sa mga sumubok pa lang mag-farmers. Eto po, sa ating kung hindi naman din natin mapigilan, so pwede naman tayo pong mag-experiment sa ating sarili. Kung ano yung gusto natin gawin. So sa ating pag-experiment, mahalaga lang din po kung ano yung result na nakita natin, maibahagi din po natin sa ating kapwa para maging aware din po yung ating kapwa kung ito ba ay makakatulong or hindi. Yun po. Then, maging, tayong mga tao, sa ating mga ginagawa, hindi lang dahil pati sa sarili nating buhay, mahalaga po kasi yung maging responsable tayo. Hindi para lang sa ating sarili, kundi para po sa ating mga kapwa din po na makikinabang po dun sa result na gagawin natin. Kaya, yun po. So, wait lang po, may intermission dito. Hindi, alam mo kung bakit? Bakit po? Very rare occasion, Or maybe dahil ito ay, kumbaga, bagong yugto ng ating samahan dito. Mayroong napaka-proud ditong tao. Yes! Kaya naman pala. I'd like to share it. Kaya po kami nagtatawanan kasi true enough, nanonood siya. Ito galing kay Sir WBA. Talaga naman, proud daddy ha. Congrats, Ali. You're a lot better when daddy's not around. I'm so happy. Ay, nako, Sir WBA. Kasi merong I prepared that. Yes, parang saranggola lang yan. Yes. Hayaan mong Ito po umalagwa. yung sinasabi natin, Sir WBA, na pag hinayaan ninyong lumipad. Oo, yung saranggola. Ang saranggola na ginawa ninyo. Yun na yun. Alam niyo na ibig namin sabihin. Ahaba ang PC, lalong Opo. aalaga. Natututo po siyang lumipad ng maayos. mataas. Mataas. At kapag nakita nyo naman, Sir WBA, yung saranggola na binitawan nyo sa kanyang paglipad, malapit na pong bumagsak, pwede nyo po ulit batakin yung PC. Saluhin nyo ulit. Oo, Sir WBA. Pero, pinagkaisan, wala kasi siya dito. Pinagkaisahan. sa madaling salita, hayaan mo na natin umalagwa ng umalagwa. Alalay lang naman tayo this time. So, kapag nakikita na nating bumabagsak, saka lang tayo aalala. Totoo lang po bumagsak. tayo. Wag naman bumagsak. Wag naman yung bumagsak. Kaya natin bumaba. Like a kite, di ba? Kapag kayong saranggola, so, ang tayog ng lipad ng saranggola, di ba? Ang taas nakita mo. Tapos doon sa taas nakita mo, pababa na yung saranggola, parang pag-iwang. Batakin mo lang, tapos aalagwa mo. ulit Kaya yun, ganon. So, See? Marunong kayo magsaranggola. Marunong na si Sir WA magluwag ng paglipad ng kanyang dapat
Sabi ni Sir Mark Veldad, nice message, Sir Walter. Yeah, tingnan mo, nakisang-ayon. Si Miss Ana may sinasabi. Oo nga, Miss Ana, what you're Maganda saying. natin basahin ito kay Sir Ken Brillia Bertilio. Yes. Magandang umaga, Team Atubi. Magandang topic to para mamulat ang ating mga farmers na nagpapakain ng mga dumi ng hayop sa mga alaga nila. At priority ang kalusugan ng mga mamamayan. Salamat, Team Mabuhay. Yes. Well said, Sir. Ito na lang. Salamat. Ito, isang ano natin kay Sir Marcos Jacinto Dalinok. Paano paggamit ng atubi sa tilapia at bangus? Miss Annie. Meron po tayong preparation dyan. Una, syempre, kung pan yan o container or tank, nilalagyan po muna natin yung tubig bago tayo magkarga para ready po at maganda ang quality ng water bago natin kargahan ng isda. And then, pag nandiyan na po ang isda, ay kailangan po tuwing magpapakain tayo, meron po tayong pagbibigay din ng atubi para sa internal sabi nga development ng kanyang physiology. Yes. Lahat-lahat na yan. Bibigyan namin kayo ng kompletong procedure, sir. Pagtas po ng ating live streaming. Yeah, para mapakinabangan nyo. Thank you. Rodney Bloron, good morning. Atubi from Oman. Yes. Good morning. O yung aking baby sister nanonood. Hi, baby love. si Lisa. Hello. Marcosa. Of course. Hi, baby love. Si Marcosa Jacinto Dalino, paano ang gamit? May nagselos bigla. Saglit Yes. lang. Hi, be. Ma'am, Marcosa Jacinto Dalino, alin po yung paano ang gamit? Ayan. Iklaro nyo po. Yung mga nagtatanong po yung paggamit, iklaro nyo kung saan nyo gagamitin. Yung tanong ni Sir is sa tilapia at bangus. Atubi. Ah, Sige, okay. babalikan po namin kayo para sa complete procedure. Good morning din kay Miss Irene Katkatan Ignacio. Yes, morning, ma'am. May mga batchmate from SOM. Thank you for watching. O, diba? Okay. Ang dami nating ano ngayon. So, happy tayo today. Siguro natatransmit natin sa ating mga viewers yung ating happiness today. Yes. So, thank you for watching us every Saturday. Kayo po yung aming inspirasyon para mag-deliver ng mga magagandang topic. Yes. Alam niyo po yun, kung kayo po ay nanonood at ina-appreciate niyo po yung aming mga ginagawa, mas pagbubutihin pa po ng Team Atubi dahil kayo din po yung nagbibigay sa amin ng, kumbaga, kaligayahan na gawin itong ganitong bagay. Yes. Right? Alright. So, ang sa amin na lang po sa Team Atubi, lagi niyo pong tatandaan, pag nagnenegosyo po tayo, hindi lang po kita. Nandun yung social concern natin, yung honesty natin, para po kahit pa paano, yung ating ihahain na pagkain sa ating mga kamag-anak, sa ating kapwa-tao ay malinis. So, hindi Yes. tayo nagkakasakit. A wise man once said, actually numerously told us multiple times, think first about what you can do for the people and money will follow. And that Yes. wise man is Engineer WB. Wow! Talaga naman to magtatay na to. In return. Yes. Okay. So, mga kaibigan, abangan nyo ang susunod nating paksan tatalakayin dito sa Farmer's Talk 2.0. Nawa po nakatulong po na kahit konti ang Team Atubi sa pagdaragdag ng may impormasyon, inspirasyon, at kaalaman sa ating lahat. Yes. Hanggang sa susunod na Saturday, Team Atubi will continue to educate. Share! And inspire others! Bye! See you next Saturday po! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong noon, ako'y hilong talilong na.
Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila paanong ginawa nyo. Oh, oh. Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology, Adobe Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako, wala nang kapitbahay na nagre-. Pero ako'y saranggola. At saka yung kawayan. Isa yan sa gusto ko sa dalawa eh. Kawayan is very, very Tapos na.